Pakisabihan kami ha, po. Kailangan mo. Ay, ito yung camera. Okay na? Okay na daw. Okay na. Recording. Recording. Okay, 3, 2, 1. Check. Hello, what's up everybody? Kumusta kayo? Of course, The Talk Hang Show pa rin. And nakikita nyo na sa camera ko nung nangyayari. Bakit ang dami-dami namin ngayon? At sino itong mga to? Actually, nagulat din kami kasi may nag-message na pupunta daw ang mga hidiputan ng Olongapo. Putang ina, anong gagawin nyo sa Olongapo? Ito, take this skin ha. Ito ang sabi. Para sa Mardi Gras. Tinanong, para sa Mardi Gras. Tinanong ko, wait, stand-up comedy? Ang sagot, oo, stand-up comedy. I'm like, putang ina talaga. Oo. Kakagaling lang natin sa tourism department. Kausap natin si Ma'am Fifi. Sinabi natin na comedy group Sinabi tayo. natin na comedian tayo at comedy group tayo. Sabi ko, puta, ba't kumuha ng tagalabas na magko-comedy? Okay. Anong man, disrespect, Disrespect. pare. Tapos ito mga to pa yung kinuha. Ano yan? Wow! Wow! Okay? 10 years nasa bed ko. Puta na pare. Puta wala lang. So dito kasama natin ngayon ang mga tropa natin, matatagal nating kaibigan sa stand-up comedy scene from Manila, of course, from the group Comedy Manila lahat, tama? Comedy Manila. Andito sige, introduce nyo na yung sarili nyo mga pare ko eh. Hey. Kilala na namin kayo. Hey, what's up sa inyo? Source Street, RG. Ano Source Street? Ay, Source Street ang podcast namin. Yun. Okay, Source Street. Okay. RG. Kilala rin kami bilang Source Street Dancers. Si RG, parang RG. Kasi kapag wala talagang sa comedy, magsasayaw na lang. Okay. Mula naman sa Tigas Tito Podcast, ako ang inyong Tigas Tito, Joe Malabayan. What's up? Palong ka po. Tigas Tito Podcast. What's up mga tiga-Olonga po, mga homies dito sa Olongaponians. So, Ang ganda yun, naulong gapo niya. Kasi gapo eh. Sige, go. from Source Street din, ang Asher ng Pinas, R.A. Ausa. Asher ng Pinas. Sige, balikan natin mamaya yan. Next. Yan, 25% podcast, Jasper Reyes. Yun, 25% podcast. Puro yung podcast. Lahat tayo podcast dito. Walang show podcast. Podcast. Oo, kailangan rin. So ano nga ba? Ba't nga ba kayo biglaang nandito mga pare ko sa Gapo? Meron kaming project dito nga sa Mardi Gras na sinasabi ng MC namin. Linawin ko lang, Mardi Gras siya pagkakabanggit kasi may MC kami na Mardi Gras. Masyadong madamo. Okay. Masyadong madamo yung piyesta niya. Pero yun nga, meron kaming racket dito. Di ko alam kung pwede ba natin sabihin yung produkto. Siguro naman kasi hindi naman to live eh. Saka malay ba nila Fortune, kinuha kami ng Fortune para maging mga nila, parang host nila sa isang game show last year. Tapos lagi namin sila inaawitan na sama nyo naman kami sa mga piyesta, sama nyo naman kami, magpe-perform kami. Ayun, puta, nandito na kami. Okay. Hindi kami pinag-perform. Sinama lang kami. Okay, so hindi ka nag-stand up. Hindi, wala. Okay, hindi naman wala nag-stand up Kin. Okay. Pero kung nag-stand up sila, gusto ko mapanood pare. Okay, gusto mo mapanood, tsaka wala sila dito ngayon. Nasa banyo pa rin kayo naliligo pare. Okay, pero masaya naman. Masaya naman so far. Ano rin to actually, leg 2 na to kasi yung leg 1 namin sa Angeles last week. Doon naman sa Bugbugan Tarakan Festival. Tigtigan Tarakan. Bugbugan din doon. Oh, yun din yung balita eh. Bugbugan at saksakan daw yung balita doon sa... Iba rin ang Pampanga. Iba rin eh. So, Kasi akala namin mas safe yung Mardi Gras nila kaysa dito. sa napansin namin, parang mas safe dito kasi lahat ng pulis dito, mahaba yung baril. Okay. Tsaka mas maraming bayawak dun eh. Ano ibig sabihin nun? Saka mas masaya dito kaysa sa Poblacion Makati. Talaga? No, mas marami yung mga, parang mas willing mag-spend ng dollars yung mga nandito. Tinatanong din, mas makano daw yung bayawak. Bayawak, mga lang yan, babaeng kanal. Ay, tapugad dito pare. Pugad dito pare. Dito tsaka Pampanga yan talaga yan. Angeles. So kilalang kilala yan. May spot yan. May spot. Ano? May spot Oo. Okay, so wait, ano yung tatanong ko kanina? May sinabi ka kanina, ano sabi mo? Asher. Asher ng Pinas. Curious, bakit Asher ng Pinas ang tawag sa'yo? Kasi last year, mapalong wala akong pera. Sumali ako sa Showtime bilang Asher ng Pinas. Akala ko kamukha ko talaga si Asher eh. Kamukha ko ba, Mac? Oo pare, magkukwento na natin yan eh. Nakikita naman. It's 7 o'clock and Wala eh, talo ko eh. ano ginawa mo? Sumayaw ka? Oo, sumayaw ako dun, 1 minute. Nag-a-Asher ako dun.
Wala Asher ng Pinas. Tapos sabi sa akin ni Ogie Alcacid, di ka naman si Asher, si Bayani ang Bayani. Pwede po ba uli sumali? Nag-8-8 na lang sana ako. Anong kinanta mo? Anong sinayaw mo? May naka-prepare silang kanta dun eh. Yung kanta ni Asher, yung Ye. So, adlib lang na sayaw yun. Tapos, may mga kasamang backup. Di nila alam kung saan ako pupunta. Sinusundan lang nila ako sa stage. Ganun lang. Enjoy Okay. naman, masaya. Masaya naman. Well, ganun mo talaga titignan ng isang bagay pag nangyari. Ano pa nga ba? Parang ako, sumali ako ng Paniwan, di ba? Sumayo ka rin. Sumayo ka din. Sabi mo talaga na, okay naman siyang experience. Ano ka ba? Nakatulong naman yun. Ganun dating ba? Solid show timers. Showtimers. Parang oo nga, no? Parang, yun, actually, pwede natin pag-usapan yung part na yun na parang noon, especially mga, I don't know, 10 years ago, parang wala tayong makitang path nung stand-up comedy na parang ang option lang lagi natin na nakikita na potentially ay yung mag-mainstream ka, pumunta ka ng TV, ABS, GMA para makilala ka bilang komedyante. Wait. Tama yung pasok ngayon kasi sino yung mga sino yung nag-start pandemic time? Mga stand-up comedian natin nag-start pandemic. Ako, nag-start ako pandemic. During During pandemic. Kasi and then tayo yung tayo yung pre-pandemic pa eh. Ang maganda pag-usapan yung struggle natin and then yung struggle nila kasi definitely iba na yun eh. pwede. Dahil ngayon, yung stand-up comedy scene ngayon sa Manila Six, sobrang out there compared nung time natin. Available Yun na lahat. na pinopoint. Available na lahat. Yeah. Yan. Pwede. Pero yun nga, ang gusto ko lang sabihin doon na walang direction talaga yung stand-up. Although meron ng mga mangilan-ngilan ng mga OGs natin na nag-i-start ng trabahuhin kung saan tayo pupunta. Pero parang yun lang yung best and quick option eh. Actually, yung pagsali ni Rems, Parang dun sa yung pagkapanalo sa ni Paniwan. Rems, tas may backup pa ni Nonong, men, dun bumulusok, hindi naman bumulusok, pero ang laki nung na-contribute nun sa comedy scene. Oo, yung following lang ng Comedy Manila bigla nun sa Facebook, biglang boom, umangat talaga. Tsaka parang yun yung nakita natin ngayong path eh. Na yun, magbe-mainstream ka, yun yung cross mo. Yun yung tatry mo sa somewhere sa TV or ano. And then, ngayon kasi parang ano kasi ba? ang goal noon to gain new audience. Yun lang naman yun eh. Kasi nag-exist naman na yung stand-up. Ang problema, paulit-ulit na lang yung tao dahil konti lang yung nakakano. Pero yung nag-TV ka, nag-mainstream ka, may ganyan tayo sa Pilipinas. Then, people started coming in. Yeah. Siguro nakatulong din yung yung mga online platform na stand-up comedy pala yung ginagawa nila. Katulad nung napapanood ko sa Netflix, mga ganun. Oo. Pero Pinoy tayo, di ba? Kasi yun nga yung shit nun. Kasi noon, although may Facebook na and everything, lahat ng platform, pero walang nagmamaximize. Wala. Kasi hindi natin alam na pwede palang gamitin yun. Oo. Hindi, tsaka parang, Magtatakulan lang yung internet. Oo, di ba? Yun yung alam natin eh. hindi, tsaka parang ang dating nun eh, hindi ko ipopost to. Kasi puta, ito nga lang yung material ko eh. Tapos ipopost ko pa. Parang yun yung Yes. thinking nun na parang Masusunog. and then doon mo malaman na gago lang nagpa-follow sa'yo. Anong kinakatakot mo sunog, gago? Wala. Ang makulit yun, na-upload mo na, di ba? Nakailang mo na. Nilagyan mo na ng gas. Hindi pa rin sumindi. Hindi pa rin sumindi. Ayaw masunog ang puta. Unleaded eh. Di ba? Yun yung at least ngayon, yun yung siguro sa kanila. Especially dun sa pandemic na nag-start. Alam mo na, kasi nung pandemic, online gaming namin eh. Oo. Lahat tayo naka-online based na nun eh. So alam mo na yung galaw. Problema rin, feeling ko problema rin sa ating mga old schoolers. Medyo, may pagka alam mo, online. Yung mga ganyan, alam mo yun? Mga 90s shit, pare, na ugali. May Baka code meron dyan pang eh. ganun eh. May Oo. kode ko dyan sa online eh. Oh, mga ganun, di Tsaka ba? yung idea, Purist. yung idea natin nun na kailangan kong gumaling para someday may producer na makaka-discover sa or manager and then siya yung magla-launch ng career ko. Yun yung idea nun eh. And then with online, hindi na yun ng galaw eh. Kanya-kanya. Ikaw na. Ikaw na lahat. Ikaw na talaga, ikaw na kapitan, pare. Ikaw lahat, Which is really good. Ako para sa akin tingnan natin, may pros and cons ba yun? Hindi ko alam kung meron kasi, kayong I mean, maraming pros yun. Unang-una, hindi mo na kailangan umintindi ng ibang tao, intindi mo na yung sarili mo, market your own set. Feeling ko yung cons nun, yung sabi nga ni Kin kanina, yung may mas malaki yung chance na masunog na yung material mo ngayon. Kasi
alam na nila na may mga stand-up comedians, hindi nila alam na hindi pala pwedeng nakawin yung mga material natin. 'Di ba? Kasi pwede naman nilang sabihin na, tangina ako lang naman nakanood nito eh. O napanood yun naman, di ibig sabihin sa atin na to. 'Di ba yung may parang may ganoon na ownership ng mga jokes na parang if you put it out there, ibig sabihin sa buong mundo na yun, hindi na lang pang sariling tao yun. Public domain. Oo, public domain na yun. So, Gago ka ba? Anong tingin mo sa joke ko? Happy birthday? Ina mo, gagamitin mo kahit saan. May gano'n na bang incident so far? Na kayong nabalitaan, very recent na kopyahan ng jokes na literal Wala, and shit. pangit jokes namin eh. Ako pangit jokes. Yeah, I mean, wala bang, kasi maghihiwalay. Kami, dito kami sa Olongapo, kayo yun nandun sa, kung feeling baga sa ko- yung honeypot ng scene eh. Feeling ko wala naman. Saka in terms of online, wala rin namang places, di ba? So parang kung ano yung, kung nangyayari dito sa inyo sa online, malamang nangyayari din sa amin sa Manila yun. Pero wala namang, ewan ko, mayroon bang ano, nakawan pa ng jokes? Parang wala naman nagnanakaw ng jokes within the group. Hindi, para walang nakawan na nangyari, pero merong chance na meron kayo parehas na naisip na jokes. Ang gagawin, ang babali mo lang naman dun is paano maging kakaiba eh. Kung paano mo mas mapapaganda pa yung naisip mong joke kung may kapareha ka. O kaya suntukan sila. Siguro kagandahan lang, wala rin ako napapansin na gayaan. Kagandahan lang kasi pag stand-up, minsan pag nagkikwento ka, yung sarili mo experience eh. So, very unique eh. So, pag pinost mo siya online, kung makita ng mga tao, para sa akin to okay lang makonsume nila para maboost pa ako magsulat pa ulit. Tapos, pag nakita mo maganda interaction, di mas gagana ka pa. So, parang tama rin si Mac eh. Parang nagiging, kapitan ka ng sarili mong barko eh. Di mo na kailangan umasa. Sir Jazz, Sa akin, ganun din eh. Kaya yung binild ko talaga na sulat, parang personal talaga. Okay. Kasi mahirap yung pag may naisip kang joke, tapos may kagaya ng comedian o kaya internet na pala. May mga ganun pa rin comedians, pero wala yun na yung choice nila eh. Totoo. Pero mas maganda talaga pag personal na Tama rin yung ginagawa nila na personal, di ba? Lagi nga natin sinasabi rin sa mga bagong comedians. Okay yung ganyan kesa yung mag-joke ka na posibleng maisip na iba. Hindi yun tayo kailangan iniisip natin habang nagsusulat tayo. Or sabihin natin, same topic for example, tungkol kunyari sa, I don't know, sa mic or tungkol sa podcast yung material. Ito bang naisip ko, madaling maisip na ibang tao? Yeah. Yung kagad yung iisipin mo di ba? Kasi kapag madaling maisip to na ibang tao, malaki yung chance na lalabas yan sa internet or sa comedian, di ba? Ngayon, ang gagawin mo ngayon, nasa angulo. Doon na kayo ngayon maglalaro. Paano yung silip ko dito? O parehas kaming premise, pero magkaiba kami na setup and punchline. So, doon mo Kaya lang yung talaro. hassle yung pagpasok mo sa isang room, tapos 4 yung mataba. So, puta na naman. Mas mataba ka rin. Mas mataba ka rin, puta. Re-review mo ngayon yung joke mo, puta na may kapares ako dito malamang. Ayun din siguro yung maganda sa open mic. Di ba? Nakikita mo na yan. Kung pumunta ka sa open mic, tas 4 na mataba, tas mataba ka rin. Doon mo malalaman kang, tangin nakapareho ko ng joke yun. Pareho kami ng point of view. So, ito siguro yung way para maiwasan siya. Tapos yun tama yung sinabi mo na, kahit sinasabi ko rin sa mga bago na, maliban sa magkaroon kayo ng jokes na personal sa inyo, material na personal sa inyo, tumingin din kayo dun sa mga hindi tinitingnan. Kung kunyari, lahat ngayon ng uso nandito tayo ngayon sa Olongapo ang Mardi Gras. O di, wag ka gumawa tungkol sa Mardi Gras. Yung tingnan mo yung hindi pinapansin na iba para naiiba yung topic mo. Kailangan mo rin talagang safety, di ba? Mahirap kasi nag-ubos ka ng oras eh. Di ba? Gaano katagal, okay? Gaano katagal ka magsulat ng isang material, for example? RG, pare. Ako sa ngayon, ako medyo nahihirapan ako magsulat ngayon. Kaya meron akong parang exercise na ginagawa na na tinuro rin sa akin ni James. Ni James Karahan, yan, ng Cold Pulse. Na kada araw dapat may isip kang words lang. O kahit na thoughts mo rin nakakatawa. Tapos isulat mo lang. Tapos parang lang, yung dyan mo na sa tabi. Tapos parang kung baka bukas o sa makalawa may isip kang bago. Yun, sulat lang ng sulat, yun lang. Hanggang sa may mabuo. Di ko alam kung gaano katagal. Siguro aabot ng 1 linggo sana. May mabuo. Parang ganun. Okay, so kung 1 linggo, for example, hindi naman necessarily tumatapos ka ng 1 linggo, di ba? Hindi naman kailangan. Hindi Pero naman. sa tingin mo, kaya mo ng 1 linggo, paano yung magiging proseso mo? Open mic, Araw-araw open mic. na Lagi, talaga? lagi kong i-open mic yan. Okay. Hanggang sa mag-evolve siya. Hanggang Okay. sa mapaganda ko yung pagkakasulat. Mga Pero kapag walang-wala makabago, talaga, hindi talaga nakakatawa. tapon. Di ko siya itatapon, itatabi ko lang muna hanggang sa
Baka maya meron pa May isang maisip angle ka. dito eh. Tama. Oo, may isang angle pa akong di naisip dito eh. Okay. So, nakakailang open mic sa isang linggo para matest yung isang material Sa isang linggo, siguro mga dalawang beses ako mag-open mic. in 1 week. Okay. So, 2 test. Okay. Pero yung joke na yun, gagawin ko pa siya hanggang 5. Hmm. Hanggang 5 open mic, gagawin ko siya. Kasi hindi mo naman makukuha yun ng 2 agad eh. Oo. Pero kung papatayuin mo siya, kung makapagpatayo ka ng joke man lang, tas kahit workable, parang kaya ng, parang 1 week. Oo, kaya. 1 week. Iba yung ugali nila sa ugali natin dito. Ba't ano ba yung ginagawa niyo dito? Kapag open mic na, ay puta open mic pala mamayang gabi, no fuck. Ganon kami dito. Ganon kami magsulat ng ganon kami magsulat ng material eh. Parang may mali, tapos may message. Asan ka na? Ay, puta! Bis kaya ganun. Punta na notepad. Tangina wala pa ako nasulat recently. Ganun tayo dati. Oh, may ganun din minsan kapag kunyari, kasi nag-start ako mag-open mic sa South eh. Sa bagong-bago lang din yung scene, tas bago din yung mga kasama open micer. Minsan magsasawa ka na rin sa mga paulit-ulit mong joke. Eh. Personally, di ba? Parang tas matcha-challenge ka dun sa iba mong kasamang comedian. May mga bago silang mga topics. Kahit hindi pa nakakatawa, pero na ano ka kasi may bago silang sulat. So may wino-work silang bago. So ako nagsa-challenge ako sa ganun. Ay, Okay. parang si Jasper, may bagong sinabi kanina, 3 ah. Ako wala. Bobo. Tamad, no? Tamad, oo. nga Ganun, yun. ganun talaga. Healthy yun, healthy. Oh, tama. Meron din pagka kasabay ko tong dalawa sa show. Sa show to pag si RJ sa si RA nakakasabay ko sa show, biglang mag-uusap-usap yan na may bago ako, hindi ko pa na-open mic. Ano, tirahin natin. Saka namin babanatan sa show, pampaano lang, kumbaga pampadagdag ka ba? Challenge lang din na, hindi ko pa na-open mic to, pero parang maganda tong banatan ngayon ha. So, ayan, minsan, bad habit siya. Untested? Untested? Oo, untested. Okay, oo. Risk lang. Pampasarap lang. Pero, yun nga, bad habit siya. Para matanong ko lang, paano nyo masasabi yung mga jokes nyo nasa final form na? Yung, Ano yung yung sa akin sa open mic talaga eh. Oo. Parang yun yung minsan kasi yun nga yung sabi ni RA kanina, nakakaingit yung iba eh. Pero natutunan ko na pag meron ka ng material talaga, parang kailangan mo i-stretch pa eh. Kasi parang naniniwala ako na meron pa to eh. Kasi ako parang more than 2 years pala ako, tas yung tight ko pa lang talaga, 7 pa lang talaga eh. Okay lang yun. So ang hirap parang, ayoko mo nang mag-explore sa iba. Kasi gusto ko nga more on personal. Pero gusto kong may stretch pa eh. Parang meron pa dito akong di nakikita sa material na to. Yun yung gusto ko i-work ngayon eh. Parang magkaroon ako ng tight 10 sa isang topic. Tapos, So piga yung pipigayin ko pumiga talaga sa ng- material. Sa akin naman, di ko pa masabi na parang final form na siya. Parang feeling ko continuously evolving siya. Lalo na kapag may mga trending topics na Hindi pa. You're the final form. Oo. Usher ng Pinas. Pili ko magiging si PDD pa ako. Kaya pa. Kaya pa. Lalo na daming baby oil dito sa Olongapo. Ayun lang, tulad nga may ano kasi ako, may parang may set ako na tungkol sa marriage life ko. Bago lang kasal ako. Kaka 6 years pa lang namin kasal eh. Tapos naghiwalay kami. Tapos, ayun, hanggang ngayon, parang sinasama ko siya sa mga set ko. Tapos, Comedy na yun eh. ganun lang. Tapos nag-iwalay kayo po. Ayun, parang masaya siya. Parang doon ko siya nadadivert. Tapos, pwede ko pala idagdag to sa existing bit ko, yung itong nangyari na to. Ganun. So, Okay. sana mag-evolve pa siya ng pinaka-final na hindi lang si PDD. Kaya pag hindi na nakakatawa si RA, niloloko niya na uli yung asawa niya. Papahuli siya ulit. Walang bagong material Ilan ang tight mo ngayon, Ari? Feeling ko naglalaro lang din sa 7 to 10, mga ganun 7 lang. tight. Oo. 7, 10. Minsan kasi di mo masasabing tight na yung 10 sa isang show lang eh. Minsan, Oo naman. Lalo Baka na- tight 7, loose, Oo. 10 loose. Parang ganun. Oo, Or loose ganun. 10. Parang, Okay lalo na ngayon, masaya dito na nakapunta kami dito sa Olongapo. Di man kami nakapag-set, pero parang na-experience namin yung tas naengganyo rin ako. Baka mamaya 10 minutes ko rito, hindi maganda. Kaya gusto ko i-testing. Yun naman yung exciting talaga. Gusto sa ko talaga stand-up. i-testing sa ibang crowd naman. Lalo pag ibang lugar. Totoo. Pwede men, masayang audience ng Olongapo pare. Oo. Medyo Kasi wild kung ano yung dito joke na- pare. Kung ano yung joke na gusto mong na nakakatawa sa Manila, pas gusto mo siyang idayo sa iba kung nakakatawa ba talaga siya. Gusto ko siyang gawing
Pang nationwide. Men, well, dito pare, sabi nga nila Victor, di ba, parang meka. Mega G-spot, parang parang G-spot. G-spot ng comedy, man. Set up pa lang dito, pare. Talaga? Kinukonsumo namin. Imagine mo pagbitaw mo ng punchline, pare. Punong-puno ng angas yung punchline mo, lalo't confident ka. Ay, putang ina nyo, wasak kayo dito sa punchline kayo. Ganun. Ganun na yung pakiramdam Gawa mo tayong sa show stage, dito. pare. Gawa tayo show dito. Ano? Ay, may Actually, tanong ito pala na. ako sa inyong mga vets. Parang, Bigla, gagawa tayo ng show! hindi, may naisip lang ako parang, yung struggle kasi namin, paano mapahaba yung material namin. Kayo, kailan nyo binibitawan yung isang material na, ay, puch, okay na to, malaki na kinita na ito eh. Okay na ako dito. Para ipahinga? Retire na. Ay, pahinga. Parang Oh, wala. shit. Medyo, sa akin, naging matagal yan, pare. Naging matagal. Very recent. Very recent. Yung naglabas ako ng special. Oo, So, sa YouTube, no? medyo ipapahinga ko siya. Congrats Thank you. Congrats. Thank you, brothers. Thank you, brothers. Available pa rin yan sa aking YouTube channel, Mac Navares. Batang Gapo. Comedy special. Oh, yun. So, pero, dun sa special na nilabas ko, may mga relatively, mga bago-bago pa ng konti dun. Pero nilagay ko na. Tapos, ang goal namin dito, talagang active na buhayin yung scene, mag-open mic, para bumuo ng bagong material. Sulit. Parang panibagong hour na ulit yung Oh, parang direction mo eh. Okay. Yun na talaga eh. Kung nagbibuild ka ngayon ng bagong 1 hour. Nagbibuild ako ng bagong 1 Parang hour. yun yung goal talaga ng mga vets eh, no? Ng mga 1 headliner level. Di, Parang ako- 1 hour tas another 1 hour na ano eh. Sa akin, parang mas make sense yung ano ni Bobby Lee. Mm. Huwag ka na gumawa ng 1 hour mo eh. Mm. And then, kasi ganun rin eh. Alam mo yun, parang hindi ka, may mga, okay, kailangan ba palagi 1 hour special yung aim natin? Kasi parang ano eh, yun rin eh. Parang ako, minsan as sa'yo, gusto mo lang mag-exist, mag-stand-up comedy, okay lang naman. Kumbaga, no pressure. Yung 30 minutes mo, paikutin mo. Yung 30 minutes mo, actually, buhay ka na eh. Kung halimbawa, isa kang featured artist na 10 minutes per show ka lang, man, meron ka ng tatlong 10 minutes na napapaikot, Ayun buhay yung- ka na. Nung dumalo pala si Ron Josol, yung sinabi niya kay Bobby Lee. Parang sa loob ng 10 years sa stand-up niya, yung same material yung ginagawa niya. sa show. Oo, same pare. Kasi si Bobby Lee, hindi naman talaga 100% nag-stand-up eh. Man, Mad TV, shit, nga eh. actor Oo, siya eh. Oo. Sikat na talaga siya noon pa eh. Itong stand-up. Ang sa akin, ang take ko naman dun sa 1 hour special, parang para masabi mo, kumbaga parang ano eh, parang lahat ng puntahan mong organization or industriya, dapat meron kang i-achieve na isa na ginagawa ng lahat. So pag na-achieve mo yun, parang pwede mong sabihin na, okay, Okay, yeah. okay na ako. Not necessarily gumawa ka ng bagong special, nagsusulat ka ng bagong materials, hindi para bumuo or i-produce ulit yung panibagong mong special, di ba? Kasi tangina sayang din, YouTube mo lang po, kinang Oo, di ba? man. Hindi mo rin alam eh. So, importante lang talaga, sabi nga ni RG kanina na sulat lang na sulat na alam ko kaninang galing yan. GB Labrador yan, pare. Tama ba ako? Tama yan, pare. Sulat lang ng sulat. Totoo naman yun. Totoo naman yun, pare. Imbak lang ng imbak. Kasi minsan pag nagipit ka talaga, dudukot ka eh. Problema, wala kang madukot. Totoo. Di ba? Lalo pag ano ka, may mga time pa naman na putang ina, ganda na takbo ng utak ko ngayon ah. Oo. Di ba? Mapapaupo ka dun eh. Taka, upo nga ako sa yung mga nakaimbak ko dito. Tang ina mo, patay ka sa akin. Akin na-experience ko yun. May mga joke ako from yung nag-start ako ng comedy. May joke ako nung parang first year ko ng comedy. And then, hindi ko na ginagawa. Tapos, nag-start kami mag-open mic. Nag-start uli kami mag-open mic dito sa Olongapo. Kinuha ko and then, wait. May ano, alam mo yung maturity mo na. May silip pa. And then, nire-write ko. And then, yun. Ngayon, regular Meron pa ko rin na. talaga, Kaya, meron, man. Kasi continuous nag-evolve. Feeling ko nakadagdag yung experience mo as a tao. More than na, kung kunyari binuo natin siya, doon tayo, 10 years ago, sinulat natin yung isang material. Tapos parang, di pa siya nag-work ngayon. Pero, yun nga, itabi mo lang siya after 5 years, after 10 years. Iba na yung experience mo eh. Iba na yung thinking mo. So, parang, yes, so, mas na-improve mo na siya with, through time and, old age. Oo, Kasi, yun nga, iba na yung tingin mo sa mga, iba na yung point of views mo sa Tanda mga ka galaw na eh. O, yun. Tanda ka na eh. Ina, ayos to! Pinahaba-haba mo pa eh. Tanda na ako, man. Oo, pagdating niya nga dito, sabi niya, ito yung opisina ni Dick Gordon. Dito. Sabi nga nila, di ba, parang doctorate ang stand-up eh. So, kailangan mo talaga minimum 10 years para makabuo ka ng 1 hour special. Oh, yun Parang nga. ganun eh. Hindi, Parang minsan on nga- average ganun eh. Minsan nga, anong years ba yung maikukonsidera mo pang baguhan ka pa rin sa stand-up? Kasi minsan gano'n, yung mga bagong pupasok, minsan misconception nila eh. Na alam mo yun, nagagawin ko lang to ng ilang beses, then, ano na ako eh,
Okay na. establishado na ako, comedian na ako. Pero hindi, habang tumatagal ka, doon mo na-realize na, hindi, man, puta, kulang yung 5, kulang yung 6, kulang yung 7, Hindi, kulang iba, yung hindi, wala ding self-awareness eh. Wala rin, no? Ano ibig sabihin? Parang, wala eh, pagpasok nila, akala nila. Sino tong iba na sinasabi mo? By the way. Oh, nasa ulo ko Hindi, pa joke. kayo, sabihin nyo na! Huwag naman pangalan. Hindi, mga May mga bagong- bago. bagong open mic. Okay. Pero So, sa gets scene. ko naman, baka, kasi baka nag-umpisa talaga sila na open mic agad. Eh kasi yung iba, halimbawa si RA, si RG kami, alam namin yung takbo ng stand-up comedy. So, proseso. meron kaming respeto doon sa craft. Mm. Eh yung iba siguro, baka nag-open mic lang, ganun. Or pwede rin kasi nga, lahat ngayon content na. Yung iniisip lang nila na kaya nila to na madali lang. Oh. Yung nakatanggap lang sila ng malakas na tawa as sine-expect nila na bukas Oh, gagana. ganun libukas. Comedian ako eh. Pero yung ano niyan, mapapahumble ka kapag nakapanood ka ng mga veterans eh. Yung mga, nanood ko sila amak doon sa Asbury doon, no? Sabi, grabe, layo ko pa. Akala ko pwede ko na siya makausap as comedian din eh. Sabi, From comedian to comedian, pare. Ganda ng set, pare. Mac, may 15 seconds na ako. Ayun, parang ma-humble ka rin talaga pag may nakakita ka ng mga caliber na mga nasa 10 years pataas. Makikita mo yung 5 minutes nila na nasa open mic na. May kukumpara mo yun, no? May Tapos kukumpara mo makikita talaga. Yung work. Oo. Kahit hindi mo nakikita, parang may invisible shit kang mararamdaman, ay putang inang tagal ko pa tatrabahuin tong gantong shit. Isang nakakita ko na gano'n si Muman. Mm. Panood ko si Muman nun sa Mo's. Mm. Pare 2 a.m. Siyang closer. Pagod na yung mga tao tumawa. Alam mo yung ano, and then parang yung first half bumobomba. And then last half kill. Sabi ko, tangin na di mo magagawa yan. Una, yung tatanggapin mo yung first 3, 4, 5 minutes mo na bumobomba ka after ng, alam mo yun, yung sobrang stretch na nung Papanik show. ka na nun, Nagpapanik panik ka ka na na. nun eh. Oo. So to keep yung composure niya, and then to end yung show talaga ng Malakas pa rin. Iba yun, men. Iba rin talaga, iba rin si Muman Pucha. Oh, dumayo pa galing Cavite yun. Hindi siya nadayo galing Cavite para Parang bumomba. bumomba, no? Totoo. Ganyan yung mindset namin Mindset, no, sa mindset Tomato ng Longo Days. po. Tomato Days, pare. Tanga na, lumuwas ako. Nagbayad ako ng 600 eh. 700 pesos, tapos bubomba lang ako. Kaya nga lalaban mo, men. tinatanong nila, bakit sinasaulo mo yung material? Sabi ko lahat, pati hand gesture sinasaulo ko kasi puta hindi ako sasampa sa stage na yan ng puta. Magkakalat lang ako, tatapon lang ako ng ito pera. parang si Jasper, ito, Sukat lahat. pag nag-open mic to, parang mag-open mic tayo, twice a week, di ba? Oo. Galing pa tong Batangas. Mm. Santo Tomas, Batangas pa yan. Tapos uuwi siyang malungkot, to. Ang layo na biyahe mo, Brad. Tapos papakainin mo kami ng ganyan joke. Tayo na nga lang nanonood dito. Ganyan yung dala mo. Walang tao, no? Walang tao. Oh, yun naman yun eh. Shit. Ayun ang challenge ko. Minsan pag walang tao, papatawanin ko itong mga comedian. Wala rin. Di ako napatawa. May ginagawa kami sa South, kami ni Uli, na parang fill in the punchline. Parang pagka kami lang, Maganda yun, ha? pagka kami lang, parang para lang makita na matagal na tayo magkakasama, sabihin namin yung premise, tapos yung ibang komedyante, babanggitin na yung punchline. Para ano lang din, para Maganda. kasi yun ang reality natin, hindi laging may tao. Oo. Hindi laging may nanonood. Especially pag open mic. Open mic. Siya yari ka talaga Pero dyan. ganun yung journey daw eh. Parang, Ganun talaga. ako kinukumpara ko na lang pag sa inyo yung mga kwento niyo, yung mga bets eh. Minsan daw talaga, waiter lang. talaga. Oo. Kami, masaya na kami dun pag may makita kami isa. Lalo na sa South, sa amin dun. Kasi bago-bago pa eh. Pag may mga isa-dalawa niyan, talagang kalkalang kami ng notebook niyan. Tapos, Yung excited. strategically pa namin i-line up yung ano. Yan. yung line up is Line up, ayusin mo yun. ayusin pa namin. Kunyari, yung isa namin kasama. Ito si Chris. Ikaw, Pinakalanan mo na. pepwesto kita kapag nagyoyosi na yung mga tao. Di ba, ganun lang, para at least may dalawa. Kasi parang, naniniwala ako sa word of mouth, pag kinalat nila yan, mas nadami yung audience eh. Mas nauna pa nagsara yung bar eh. So, see you sa next bar. Pero naging ano yun, tumatag kami doon. Kasi parang isang beses, pag outside South na yung open mic,
parang may mga nagreklamong comedian na may 3 audience lang. Pare kami nga wala eh. Alam mo yun? So parang yung 3, puta masaya na yun. Grateful ka, pare. Oo, okay na yun. Tapos Tatlong piraso. yung room pa namin sa South, ano siya, open air. So hindi siya aircon, so naririnig sa labas, naririnig namin yung mga truck sa kalsada. So yun din yung dagdag na parang training sa amin na sanay kami na maingay kasi puto truck yung kasabay namin nagsiset. Oo, men, depende ko sa ka nag-gym talaga. Ayan. Depende ko sa ka nag-gym. Pero Probinsyano overall, kasi kayo eh. Hindi namin magets, pare. Hindi namin magets. Mukhang ikaw lang taga-syudad dito, pare. Alam mo sobrang prestige nung Tondo eh. No? Tondo yan eh. Alam mo ito, napansin ko sa mga taga-Tondo, palagi nilang kiniklaim na sobrang street sila. Tapos ang daming national artist na taga doon. So, tangin na nyo, kayo na yung pinaka-cultured na tao dito sa Pilipinas. Okay? so pinagkukwentuhan namin ay syempre mga experience ng mga komedyante kung paano nagsusulat ng joke, paano kami nag-hit ng open mic, paano namin pinapatigas yung mga sarili namin bago mabuo yung isang material. Tsaka para maging isang somewhat successful kang comedian. Kasi yung success naman ng bawat artist nasa sayo yan eh. Oo. Nasa sayo yan eh. So, journey yan. kung tingin mo okay na ako, may naabot ko na yung mga dapat kong abutin, pwede ka naman maging masaya doon, pare. Hindi naman pwedeng may magdikta pa sa'yo kung successful Tama. ka. Hindi. Diba? Anyway, bitin kasi ang oras itong mga tropa natin, pare, kasi nga rumaraket pa itong mga hype na. Magkano bayad sa inyo doon? Part 2 bukas. Part 2. Hindi, wala kami bukas. Wala kami bukas. man. Friday, magkita May kita tanong sa si Mac. Ano yung tanong mo? Ano yan? Magkano yung kikita? Magkano kinita nyo dito? Yossi lang. Pwede na. Ilang rim? Ilang ang usapan dito. Tangan yung mga ganong days, mga TF lang, no? Tangin na, pagkain. Usapan namin Oh. One piece Yung shake chicken, hands. Yung shake hands. Oo. Ngayon kasi, kinukwento yung, alam mo yung may breakdown ng expenses ng show. Oo. And then, ilalagay kung magkano yung natanggap ng bawat isa. Oo. Nung panahon natin, yung naalala mo yung shake hands. Oo. Tapos, pare, pasensya na, yan lang ha. Tapos, hindi mo pa titignan. Pupunta ka pa CR. Oo. Tapos, titignan mo kung magkano yung magkano yung 150. binigay sa'yo. Tubig pa, ganun, man. Pero yung... Pero sarap mabayaran, ha? Oo. Okay. Kailan Pero yung yung unang bayad? Sige, go. Dahil sagutin ko lang yung tanong mo, magkano TF dito. 2 years na nag-open mic, may sagot ako dyan. Mapasaya lang namin yung mga tao. Okay na kami. Showbiz ang puta. Mag-showtime. Marunong Bumalik na. ka sa showtime, Asher. Tangin na mo. Showtime. Pero yun, yun yan. Anong tinanong kanina? Magkano unang TF? Kailan unang bayad? Unang bayad, magkano kung pwede? Okay. Yung unang bayad namin, yung nag-show kami sa lahat ng mga open micers sa South. Parang unang showcase namin mga South, tagti 300 pesos kami doon. Ilang months, years in ka na sa stand-up nun? Parang ano pa lang yun 7 months pa lang Parang Okay na, no? Pwede na. Wait Pwede. parang binulang namin, ang audience lang namin, bring your own audience lang Pero di ko makakalimutan yun kasi sobrang saya. Intimate kami lang. Tapos mga friends and families muna di ba? Pero saya, diba? Oo, saya kasi 300 may mga dalang friends yung... yung amount Importante, binayaran yung ginawa. Putang ina, may value yung shit ko. Oo. Tsaka masaya, kasama may mga nag-open mic, tas ayan na, in front of maraming mga tao. Ito na yun, game time na. Game time na. Mismo, Saya nun. marami. Ayun, 300 pesos. 300 pesos. Ako yung sa South din yun eh. Yung nag-headline si Uli. Sa Las Piñas ata yun. Parang 500 din ata yung nakuha. 400, 500. Same show ba yun? Hindi, magkaiba. Patay, okay. kala ko same show. Away, Same show. 500. Diba? 300 na sa'yo. 300 na sa'yo. Hindi, magkaiba yun. Magkaiba yun. Okay. Ilang months ka na Less than a year pa lang. Less than a year? Puta, sarap. Mabait kasi mga taga-South eh. Okay. Ako, pre-pandemic, nung show namin ni Jeff sa B-side. May B-side ba nun? Bukas pa. Pati. Okay. Aloha. Sa Aloha? Di ba? Sa Aloha. Saan din ako doon? Yun. Parang 1,000 yata bigay sa akin ni Jeff. Parang Okay. Ilang years? 1 year pa lang yata. Sarap. Chef, bigyan ko sa trabaho eh. Kaya na may sumbat Sumbat pala yun. Yung sa akin yung show nung pandemic na sa Online? online sa Cool Pals. Medyo malaki lang 1.5. 1.5. Wala nga bus agad Ilang Droga months ka nang sumasampa nun? Siguro parang bago pa lang ako, siguro mga 5 months pa lang. 5 months. Yung pa yung 24 hours? Hindi. Yung longest run. Hindi, bago pa yan, may show yun, pa diba? ng Best of Open Mic. Okay. Yun ang una Tas pa. mga Zoom. Okay. Ikaw ba? Kailangan yung mo? First pay. Parang sa most ata Magkano? 500. Show?
show. Ano yun yung nagka-post show tayo doon? Oo, yun. Okay. Oo. Pero- Ikaw nagkamay sa akin nun eh. Para pasensya Oo. na. Ito lang kinita na. Kasi po, Hindi mo alam. 500. Ilang years ka nag-stand up nun? Nasa 2 years. 2 years. Oh, 2 ganun years. yun. 2 years. Ang unang paid ko sa BGC, yung room doon ng yung dating open mic room tuwing Monday. Keg ang unang paid ko. 1.5 din yata. Actually parang 1K lang yun, tapos parang dinagdagan lang ni GB ng 500 kasi tiga Olonga po pa ako pare. So 1.5. Tapos ang ganda rin ng set nun. Ano yun? 2 years din yata ako nun. 2 years in sa stand-up. Ang maganda kasi, especially sa mga bago at mga papasok pa sa comedy scene, established na pare. Andito na. Andito na lahat. Parang parang meron kang magulang. Kapag ikaw yung unang-unang anak ng magulang mo, yari ka. Ginipig. Ikaw lahat tangina yung uncontrolled emotions nila, mga mga frustrations nila, puta sa'yo lahat ibubuhos. Pero pag nagkaroon ka lang ng mga ilang kapatid, Medyo ano na nun. light na yung makukuha ng mga kapatid mo or more on love na yung makukuha ng mga kapatid mo. So parang ganun din sa stand-up. Ngayon, established na. Pupuntahan mo na lang kung saan, magiging masipag ka na lang, which is really good. And sana, lumaki pa yung comedy scene natin. Not only dun sa sentro sa Manila, di ba? Sana sa buong bansa, pare. Dito sa Olonga po, tuloy-tuloy lang din namin, di ba? Nilalaban namin kasi nga, wala kaming choice. Mahal na pamasahe. Kaya kaming mga bago, pasalamat din kami sa mga nag-start sa inyo eh. Kaya palakpakan natin sila, men. Palakpakan natin. Tama yan. Thank you, brothers. Sige. Wait, ano oras na ba? Pipito na. Yari kayo. Abitin, Ano, no? strictly ba kayo? Talagang totalaga, yari kayo. Or lagot kayo. May pa-call time doon. Kaya namin siya asama si Jasper lang. Oh, bakla kasi yung director eh. Yun naman pala eh. 10 minutes pa? Wala na, ubos Ano na yung... Jokes kasi yung may kausap ni handler eh. Wait lang ba na rin? Mababawasan yung sigarilyo na. Hindi, okay. Baka maano tayo ng... Pero ulit, ibig sabihin yan, kailangan maulit to. Diba? Basta nandito kayo, Yes. sabihan nyo lang kami kahit sino naman pare, pwede tayong tumambay dito. Save the date, magsho-show kami dito, kasama sila. Well, hindi pa natin sinasabi in terms. Oh, May mga terms eh. Wow. Exclusive lang to eh. Pero pwede ka lang Baka basta nalilibang ka mag-show. parang nasa DMZ ka pa rin, okay? pero sana matuloy kung di ba, pala rin, no? Kung Sana dati excited kami. binabayaran ka para mag-stand up, di ba, sa Manila. Dito magbayad ka para mag-stand up. Lahat pala dito, binabayaran. Definitely marami pa kayong marinig na mga Thank you. comedians na mga gigas natin dito sa podcast natin. And ano pa ba? Hindi, wait, isingit ko lang to, sorry ah. Yes. Pwede na to, cut ko lang. Yes, nga, K5 ba to? Hindi. Konsyerto ng Bayan. Ano to? Laban sa Katiwalian. November 9, 2025, 5 p.m. onwards. Santo Intiero, Corner Plata, Miranda, Angeles City, Pampanga. Magkita-kits po tayo dyan. Again, November 9, 5 p.m. onwards. Konsyerto ng Bayan, laban sa Katiwalian. Kailangan natin yan, men. Kailangan natin gumalaw. Kailangan natin. Sa mga buwaka ng mga korap na yan, men. Oo. It's gotta stop. Sabi nga ni kailangan Alex Calye. eh. Kailangan. It's gotta stop. Alam niyo pa yung beat niya na yun? Hindi pa puta Hindi. class. Alin? Yung ano niya, yung ano, and red is not my color, mom. Classic yan. Classic yan. yung gonna beat. But it's gotta stop. Okay, anyway, speaking of gotta stop, baka gusto niyo promote, paalam na tayo. Promote ko lang, magkakaroon ng stand-up series ang I Want, yan, title Bento Nights, yan, supportahan niyo po. 6 episodes yan, tas per 2 comedians. I1 TV. I1 TV. Yun. At Pencil Box po. Oy, Yes, nga follow pala. niyo po. Pencil box nga pala itong tropa. Ano ka ba? Writer? Or Writer ako doon writer, sa cast rin. Ano, Cast. cast na rin. Yeah. No? RG. Supportahan niyo, follow niyo po YouTube saka sa Facebook, lahat ng social media. Yun. Ako ba wala? Pelikula, Yung Joma. podcast. Pelikula. Podcast. 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 Pero pelikula, in terms of Signal. pelikula, nasa Netflix pa Ito, naman speaking yung... of writer, isa pong TV writer to si Joe Malabayan, sa mga matatagal na rin nagsusulat yan. Pwede So, ba yung promote mo yung ano mo? Ano? Yung signal? Ay, oo, meron kaming lalabas. Ina, Ano, nalimutan ko sa mag-download kayo project. nung Signal app, Signal Play app. Meron akong vertical series na lalabas dyan. Tapos next month magdidirect na rin ako ng vertical nice. series. Okay, Nice. congrats pare. Ayan, Congrats, sige. man. Yun lang. Bold Huwag ba niyo yan? akong pansinin pag nakita niyo. Ay, ako, pansinin nyo pag nakita nyo. Asher ako eh. Ano lang, follow na lang sa social media, RA Acosar, so Facebook and Instagram. Tapos abangan nyo yung mga episode namin sa Source Street.
Podcast. Yun. Solar Sa Street. YouTube, sa tawag dito, Facebook and Instagram din. Sa mga shows, sama lang ako kay Joma. Rocket tayo, Joma. Mismo. Jasper pa. Yun lang, Jasper Reyes sa Instagram, tas 25% podcast. Ay, maraming salamat kay Sir Mo. Tsaka Oo, Sir- salamat. Grabe. Thank you guys. Welcome mga brothers, welcome mga brothers. Mga tagaga po nating nakikinig dyan, supportahan natin itong mga ano nila, mga projects nila. Tapos check nyo lang kung trip nyo. Kung di nyo trip, okay lang naman. Ganoon naman talaga ang buhay komedyante men. Hindi kami nanlilimos ng Kung trip mo, trip Kung trip mo, mo. yeah. Kung ayaw mo, ayaw mo, it's a yeah. free country. Okay. Oo. Ako naman po si Mac Navarez, ang aking social ay at Stand Up Mac, at ang aking special ay available pa rin sa YouTube Batang Gapo. Yes. Keen Portasio, lahat ng social media accounts. Even TikTok. Sabihin mo yung TikTok. Pati TikTok. Hindi ko lang magpo-promote tayo dito kasi hindi ko pa sure kung anong date natin lalabas to. Yes, But so basically, may mga shows po kami local. Yes. May active na stand-up scene tayo dito sa Olongapo. Check nyo lang yung page namin na Comic 50 or yung The Talk Hang Show page. Andiyan dyan namin pinopost lahat ng shows natin dito locally. Yun lamang po. Thank you everybody. Salamat. Thank you. Uy, Good luck. salamat, ma'am. Salamat, guys. Good luck sa trabaho nyo, pare. Mag-ingat kayo. Happy Fiesta pala. Oy, thank Happy you, Fiesta, Happy Fiesta, Happy Mardi Gras. Actually, hindi natin piyesta. Piyesta ba natin? Hindi. Sa Parang Olongapo. October, ano lang. Bawi mo, October, ano lang. Sige, Merry Merry Christmas. Christmas! Thank you. Salamat, Kita-kits guys. ulit. Dito lang sa The Talk Hang Show!